Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Halos panawan ako ng ulirat nang humahagos na dumating sa bahay si Senyorita Ruby. Umiiyak siya habang sinasabing kailangan naming magpunta sa hospital dahil na-aksidente sina Senyorito Rafael at Rafi. Halos isang oras na nga ang nakalipas nang nagtatakbo si Rafi at habulin ni Senyorito Rafael. Hindi ko sila sinundan sapagkat iniisip ko ang magkasarili na nilang mag-ama para magkausap ng masinsinan. Wala sa hinagap ko na pwede silang mapahamak, lalong-lalo na ang anak ko. Waring nawalan ako ng lakas. Tanging alam ko na lamang ay mabilisan kaming lumulan sa kotse ni Ruby. Kasama na rin si Alex, na litong-lito sa nangyayari. Basta na lamang umagos ang luha ko na parang hindi na maampat sa sobrang pag-alala. Naumid na ang dila ko dahil wala na ako maisatinig na kahit anong letra. Panay ang dalangin ko sa aking isipan na naway walang nangyaring masama sa mag-ama. Dok, kami ang pamilya ng mag-amang na-aksidente. Kumusta na sila? Agad na tanong ni Ruby sa nakitang doktor sa loob ng hospital na aming pinasukan. Nanlalamig ako at balisang-balisa. Parang hindi ako makahinga sa sobrang pag-aalala. Hindi ko marinig ang sagot ng doktor sa tanong ni Ruby. Basta na lamang ako hinila ni Alex para sumunod sa nagmamadaling si Ruby. Huminto kami sa isang silid at nang bumukas ang pintuan at makita ko si Rafi na nakahiga sa isang puting higaan ay lalong bumuhos ang luha ko. Halos tinalon ko na lamang ang pagitan naming mag-ina at saka ko siya mahigpit na niyakap. Rafi anak, anong pakiramdam mo? Ituro mo sa akin kung saan ang masakit. Sunod-sunod kong tanong sa kanya habang sinusuri ko ang kanyang katawan. Maliban naman sa gasgas sa braso ay wala naman akong nakitang seryosong pasa o sugat sa kanyang katawan. Umiling si Rafi at nangingilid ang luha. Sorry po mama kung pinag-alala po kita. Naluluha niyang wika. Daddy, bakit po may balot ang isa mong braso? Ang tanong ni Alex ang nakapagpalingon sa akin sa kabilang higaan kung saan nakahiga naman si Senyorito Rafael. Wala ito anak, gasgas lang. Tumatawang sagot niya kay Alex na lumapit pa sa kanya para suriin. Kuya, what happened ba? Paano ba kayo na-aksidente nitong si Rafi? Alalang-alala kami sa inyo. Akala ko nga himatay na si Ate Clara sa sobrang putla niya kanina. Tanong naman ni Ruby na lumapit kay Rafi at saka niyakap din ang anak kong panganay. Rafi, are you sure you're okay? Please don't hesitate to tell kung may masakit sa'yo. Sinserong saad ni Ruby sa pamangkin. Tumango naman si Rafi. Okay lang po ako Mami Ruby. Bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang isang lalaking doktor na sa palagay ko ay nasa late 40s ang edad at isang batang nurse na lalaki rin na may hawak na chart. Mr. Montemayor, okay naman ang x-ray mo. Ganun din ang resulta ng x-ray ng anak mo. Saad ng doktor nang makita ang x-ray ng mag-ama. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil ligtas na silang dalawa. Pinaalala lamang ng doktor na laging uminom ng gamot at linisin ang mga sugat na kanilang natamo. Lalong-lalo na si Senyorito Rafael na may kalakihan ng sugat sa kaliwang braso. Gustuhin ko man tanungin ng anak ko sa kung anong nangyari sa kanilang mag-ama ay pinagpaliban ko muna. Sige na anak, matulog ka na ulit. Sabi ko sa kanya dahil pasado 11:11 na pala ng gabi. Ma, uuwi na po ba kayo ni Alex? Agad naman niyang tanong. Umiling ako. Sila lamang ng Mami Ruby mo ang uuwi. May iwan si Mama para alagaan ka. Nakangiti kong turan. Nakapagdesisyon akong ako na lang ang magbantay sa mag-ama. Si Ruby na lamang ang bahala kay Alex. Bye kuya. Bye daddy. Sana gumaling na kayo agad para makapag-bike na po tayo. Pamamaalam ni Alex sa dalawa naming pasyente. Anak, huwag mong kukulitin si Mami Ruby mo ha.
Di rin ko sa bunso kong anak na unang beses kong hindi makakasama sa pagtulog. Sa mansyon ng Hacienda Esmeralda ang tuloy nila. Opo mama, promise po. Pabibong sagot naman ni Alex. Don't worry ate, aalagaan ko to kahit gaano pa niya ako kulitin. Wika ni Ruby na hinahaplos pa ang buhok ni Alex. Matapos magpaalam ay umuwi na ang magtiyahin at kaming tatlo na lamang ni Rafi at Senyorito Rafael ang naiwan sa pribadong silid ng hospital. Mabuti na lamang at pinabalik ni Ruby ang kanyang personal driver para sa mga damit na aming pamalit na hindi na ako nagtataka na puro branded at bago. Pinunasan ko si Rafi habang natutulog naman sa kabilang kama si Senyorito Rafael. Anak, kapag may masakit sa'yo agad mong sasabihin kay mama ha? Paalala ko sa kanya habang pinapalitan ko siya ng mas makapal na damit dahil malamig ang aircon sa kwarto. Wala naman po akong masakit ma. Itong gasgas ko, bali wala po ito sa sugat ni Daddy. Tila nahihiya pa si Rafi na tawaging Daddy ang sinulyapan sa kabilang kama. Iniligtas po ako ni Daddy mama. Hinabol niya po ako kaya mas lalo po akong tumakbo na mabilis. Nang makarating po ako sa kalsada, hindi ko po napansin na may mabilis na single motor. Napahinto na lamang ako sa gitna ng kalsada dahil po nasilaw na po ako sa ilaw ng motor. Ipinikit ko na po ang aking mga mata dahil akala ko po mababangga na ako. Kaso po may yumaka po sa akin na mahigpit at sabay po kaming natumba sa kalsada. Pagmulat ko po sa mata, si Daddy po ang nakayakap sa akin. Iniikot po niya ang katawan niya para po ako ang nasa ibabaw at hindi po ako masaktan. Maluha-luha na lahat ni Rafi habang nakatingin sa daddy niya sa kabilang kama. Hinaplos ang puso ko sa narinig na kwento ni Rafi. Napatingin din ako sa kabilang higaan kung saan mahimbing na natutulog si Senyorito Rafael. Huwag na huwag mong gagawin ulit ang ginawa mo kanina. Pangaral ko kay Rafi. Pangako po, hinding-hindi na po mama. Sagot ng panganay ko na itinaas pa ang kanang kamay para bang nanunumpa. Napangiti na lamang ako sa kanya at iginiya ko siya para matulog na muli. Nang makatulog si Rafi ay unti-unti akong bumangon sa pagkatabi sa kanya dahil baka mapahimbing ako ng tulog at hindi siya makainom ng antibiotic. Bahagya pa akong nagulat na makitang titig na titig pala sa amin si Senyorito Rafael na hindi ko na malayang nagising na pala. Gising ka na pala, Senyorito. Nagugutom ka ba? Agad kong tanong at saka siya nilapitan. Ngumiti si Senyorito at saka umiling. Nagising ako kasi baka panaginip lang na nandito kayo ni Rafi kasama ko. Wika niya na tumingin pa sa anak kong mahimbing ding natutulog. Senyorito, salamat nga pala sa pagligtas kay Rafi. Nagkwento na siya sa akin kanina kung anong nangyari. Pasasalamat ko sa kanya. Diretsyong tumingin sa mga mata ko si Senyorito. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Clara. Salamat dahil binigyan mo ako ng mga anak. Salamat sa pagpapalaki sa kanila ng maayos. Kahit wala ako sa tabi ninyo. Kahit wala akong suporta sa inyo. Salamat dahil kahit napakasama kong tao, hindi mo nagawang sirain ang pagkatao ko sa mga anak natin. Salamat, Clara. At alam kong hindi sapat kahit isakripisyo ko pa ang sarili kong buhay para sa kaligtasan ni Rafi o kahit pa ninyo ni Alex para mapatawad ang nagawa kong kasalanan. Madamdaming litanya ni Senyorito. Alam mo, kanina, nang makita kong mabangga ng motor si Rafi, naisip ko kung gaano talaga ako kawalang kwentang ama. Nag-flashback sa isip ko ang lahat ng nangyari noong mga panahong magkasama pa tayo. Alam mo ang pakiramdam na sising-sisi ako dahil mas nakinig ako sa ibang tao at hindi sa kung ano ang nasa puso ko. Patuloy na saad ni Senyorito. Kung sana na hindi ako naging makasarili, kung sana mas pinakinggan kita kaysa hinusgahan ka base lamang sa kwento ng iba, I'm the worst husband, the worst father. Kaya kahit mamatay pa ako, hindi ako nagsisi na namatay ako para sa kaligtasan ng anak ko. Ewan ko pero kusang tumulo ang luha ko sa pakikinig sa mga sinabi ni Senyorito. Ramdam ko ang bigat sa kanyang bawat salita. Nagpilit bumangon si Senyorito Rafael mula sa pagkakahiga. Kaya naman kusang gumalaw ang katawan ko para lumapit at alalayan siya.
Clara, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo ng mga anak ko. Pero handa akong maghintay. Maghihintay ako sa araw na mapapatawad mo ako. Pagsusuma mo ang nababasa ko sa mga mata ni Senyorito Rafael. Nabigla pa ako nang hawakan ng kanyang kanang kamay ang aking ding kanang kamay at dalhin sa kanyang labi at masuyong hinagkan. Sorry Clara kasi nasira ko ang family natin. Promise babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Muli niyang sambit sa nangungusap na mga mata. Hindi ako nakakibo. Pakiramdam ko, nagkabuhol-buhol ang paghinga ko at bumilis ang ritmo ng puso ko. Hinigit ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak at saka umiwas ng tingin. Magsasalita pa sana si Senyorito Rafael nang may kumatok sa pintuan at pumasok ang isang nurse na chinek ang lagay nila ni Rafi. Nagising din si Rafi, kaya naman nakahinga ako na maluwag dahil nakaiwas ako sa kanyang ama. Habang nakahiga ako sa tabi ulit ni Rafi, ay may gumugulo sa utak ko. Anong pinagsasabi ni Senyorito? May pahalik-halik pa sa kamay ko. Hindi pa ba sila kasal ni Senyorita Diana? Matapos ang 3 araw na pananatili sa hospital, ay pinauwi na si Senyorito Rafael at Rafi. Pareho namang natuyo ang kanilang mga natamong sugat, lalo na ang kay Senyorito na kung tutuusin ay maliit lamang nagasgas ang tinamo at napakalayo sa kanyang bituka. Kakasuhan sana ang driver ng motor na nakabangga sa kanila, ngunit nakiusap ako kay Senyorito Rafael na huwag ng kasuhan dahil kung tutuusin ay wala naman talagang kasalanan ang lalaking driver na nasa 40 na siguro ang edad. Humingi naman kasi ng pasensya sa nangyari at nakita kong may mga gasgas din ang kanyang katawan dulot ng aksidente. Pasalamat na lamang kami na pare-pareho silang ligtas at pawang mababaw na sugat lamang ang mga natamo. Ayaw sanang pumayag ni Senyorito Rafael, ngunit kalaunan ay nakinig na rin sa akin. Thank you Ate Clara sa pagpayag mo dito na muna tumuloy si Alex at Rafi. Malapad ang ngiti ni Ruby sa pasasalamat dahil nakiusap siya na kung pwede ay sa kanila muna ang 2 kong anak na hindi ko naman natanggihan dahil gusto ko rin namang mapalapit ang loob ng mga anak ko sa kanilang tiyahin, lalong-lalo na sa kanilang ama. Siyempre, kinausap ko muna ang 2 kong anak kung payag ba sila. Walang problema kay Alex, habang si Rafi naman ay nagdadalawang isip dahil ako lang ang mag-isa sa bahay namin. Wala yun Ruby, alam ko namang mahal na mahal mo sila, kaya panatag ako. Sagot ko naman. Lumamlam ang mukha ni Ruby matapos marinig ang sagot ko. You know what ate, hindi mo alam kung gaano ako nagsisi sa pagiging makasarili ko dati. Wika niya sa malungkot na tinig. Napatunayan kong kapag gumawa ka talaga ng masama, lalo na sa iyong kapwa, babalik ang karma sa iyo ng doble. I almost killed myself because of depression. Pero nang marinig ko mismo sa bibig ni Kuya kung paano ang naging trato niya sa inyong 2 ni Rafi, lalo ako na-guilty sa ginawa kong kasalanan. Naisip ko na magpakamatay dahil ang laki ng kasalanan ko sa inyo ng mga pamangkin ko. Namuo ang luha sa sulok ng mga mata ni Ruby habang nagsasalita. Napakasama kong tao. Paano ko nagawa ang mga naging kasalanan ko sa iyo? Tapos nagpapakamatay ako dahil lamang niloko ng walang kwenta kong ex-boyfriend. Samantalang ikaw, mag-isang nakibaka sa buhay. Mag-isang binuhay sina Alex at Rafi. Samantalang ikaw na walang ginawang masama, hinusgahan at pinaratangan at sinaktan. Patuloy ang punas ni Ruby sa walang tigil na pagpatak ng luha sa mga mata. Kaya lalo ako na-guilty Ate Clara. Kasi lahat ng paghihirap at pagtitiis mo para sa mga pamangkin ko ay dahil iyon sa akin. Dahil sa kagagawan ko. Pero sa kabila ng pag-amin ko sa iyo ng kasalanan ko, bakit ang bait mo pa rin? Alam mo na hindi naman ako karapat-dapat, pero you gave me another chance. Wala ako madamang galit para kay Ruby. Awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Nasadlak man ako sa kalungkutan, ay may 2 naman akong anak na laging pinapaalala na kaya ko ang lahat kahit anong pagsubok. Nakakagalit naman talaga ang ginawa mo sa akin.
Kung alam mo lang na ilang beses na sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung bakit nagising na lamang ako bigla sa kama ng isang lalaki at sa amo ko pa. Masakit pakinggan ang ibinabatong bintang sa akin kasi wala naman talaga akong alam. Mahirap pa na ang mga panahong iyon ay wala ang nanay ko. Wala akong kakampi kundi ang sarili ko at si Senyora Amanda. Kaya wala akong pagsidlan ng saya nang dumating si Rafi sa buhay ko. Siya ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko na mga panahong madilim at hindi ko alam kung saan ako dapat kumapit. Pero kung kaligayahan ng mga anak ko nakasalalay, bakit hindi kita bibigyan ng tiyansa? Alam kong mahal mo si Rafi at ganoon din si Alex. Kaya sino ba naman ako para tutulan pa iyon? Lahat ay may pangalawang pagkakataon. Patuloy kong lahad. Niyakap ako na mahigpit ni Ruby. Ate Clara, I'm sorry. I'm very very sorry for what I've done. I know hindi na maibabalik ng sorry kung ano ang nakaraan, but I promise na mamahalin ko kayo ng mga pamangkin ko. Lahat gagawin ko makabawi lang sa mga panahon na wala ako, ate. Sobrang salamat. Gumagaralgal na wika ni Ruby habang patuloy sa pag-iyak. Niyakap ko na lamang siya at inalo. Hinayaan ko na lamang siyang umiyak ng umiyak sa balikat ko. Kung iyon na makakapagpagaan sa bigat ng kalooban niya at makakabawas ng guilt na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung galit ba ako o kung may galit pa nga ba ako. Basta ang alam ko, importante ang kaligayahan ng mga anak ko. Mama, bakit mo ba kailangan mo pang umuwi? Dito na lang din po kasi kayo matulog. Maktol ni Alex nang magpapaalam na ako para umuwi sa aming kubo. Pasado 5:00 na kasi ng hapon at maya-maya lamang ay madilim na sa daan. Anak, ilang araw na walang tao sa bahay natin. Babalik naman agad ako dito bukas ng umaga. Katwiran ko naman sa kanya. Mama, bakit po kayo magkahiwalay ni Papa? Inosenteng tanong ni Alex. Natigilan ako at hindi makaupuhap ng salitang pwedeng ipaliwanag sa mosisa kong anak. Alex, hayaan mo na si Mama. Babalik naman siya bukas. Singit naman ni Rafi. Tila nag-isip naman si Alex at pinatulis pa ang huso habang nag-iisip. Basta po babalik ka bukas, Mama. Hihintayin kita sa labas. Napangiti na lamang ako sa pagpapakyut ng anak kong bunso. Inalok din naman ako ni Ruby na kung pwede ay doon muna rin ako sa mansyon, ngunit tinanggihan ko. Dahil nais ko na silang magkaroon ng sari-sariling banding nang wala ang presensya ko. Matapos ang ilang sandali na pagpapaalam, ay lumabas na ako sa malaking gate ng hasyenda at saka nagsimulang maglakad upang tahakin ang daan patungo sa aming munting bahay kubo. Bala kong mag-shortcut na lamang sa daan para agad na makauwi. Ayoko na rin namang sumakay ng tricycle dahil sa mas gusto kong ilakad ang mga paa ko, kaya tinanggihan ko na din ang offer ni Ruby na ihahatid ako. Katwiran ko na lamang na may iba pa akong daraanan na kilala. Madilim na ang aming bakuran nang sa wakas ay makauwi na ako. Binuksan ko agad ang ilaw sa poste ng aming gate. Agad namang kumalat ang liwanag sa madilim na paligid. Pumasok na ako sa bakuran at nagtuloy sa aming kubo. Nagligpit-ligpit muna ako sa loob ng bahay bago nagluto ng aking hapunan. Nagsayang ako nang sa palagay ko ay sapat lamang sa akin at ang ulam ko na lamang ay nilagang talbos ng kamote na pinitas ko pa sa likod bahay at pritong tinapa na galunggong na binili ko pa noong isang araw at nilagay sa basket na lagayan na sinasabit pa sa itaas na nakakawit na alambre para iwas maabot ng mga pusa o daga. Nanibago ako, walang ingay, walang nag-aaway. Literal na nag-iisa lamang ako sa buhay. Ang tahimik na hindi ako sanay. Namiss ko tuloy agad ang mga anak ko. Unang beses na wala silang dalawa. Samantalang sa loob ng ilang taon ay kami lang 3 ang magkakasama. Naisip kong mahirap pala talagang nalalayo sa mga anak. Wala man lang ako makakasabay kumain at hindi ko man lang kasama sa pagtulog ang kahit isa man lang sa mga anak ko. Pakiramdam ko tuloy, nag-iisa na naman ako, kagaya dati. Nung panahong nakoma si nanay at namalagi sa hospital. Nakahain na ang pagkain ko nang may marinig akong busina ng sasakyan sa labas. Pinagkibit balikat ko na lamang
at hindi pinansin sapagkat sa isip kong baka napadaan lamang.